sa sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat kay Timoteo, Kabanata 4, ang talata po ay 10. Hallelujah. Sabi po dito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibhasa'y inibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica, si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Beloved, na papansin nyo na minsan nabasa na rin natin to. Kasi talaga, marami po, mostly po talaga sa mga sangkatauhan ay mas pinili-pili nila talaga yung worldly o world, no? Yung sanlibutan. Kaya yun po yung isang bagay na pagpipili, no? Praise God. So napaka-klaro na sinabi dito. Amen. Praise God. Demas, praise God, because he loved this world. Ito pong sabi niya. Because, hallelujah, he loved this world. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Over serving the Lord. Amen. Masigit pa nilang pinalagahan ang sanlibutan kaysa, praise God, sa pagsilbihan ang ating dakilang mahal na Panginoon. Amen. Sila po ay ilan lamang sa mga karakter sa Biblia, brother, diyan na mas pinili nila ang mundo. Amen. Amen. Praise God. So, dito po sa puntong ito, we face a similar free will choices. Praise God. Alam nyo ba na mga tagapakinig at mga viewers, humaharap din po tayo, amen, ng parehas na parehas. The same situation. Free will choices bawat araw-araw tayo. Amen. Alam nyo po ba ito na tayo rin po ay halos ganon? Sabi nga po, malaya din tayo mga beloved, praise God, sa pagpiliing gawin ang mga bagay na matuwid o hindi. Sabi nga po, okay, we can choose to pray or not. Tama po? Amen. Pwede nating piliin tayo manalangin o pwede hindi. Praise God. At God wants, praise God, hallelujah. At hindi po tayo pinoporsyo ng ating dakilang Panginoon. Praise God, malayang gawin natin ito. At hindi po tayo sinasabi ng Lord, huwag mo, pag hindi mo ginawa yan, no, hindi, wala po tayo maririnig, beloved. At hindi po natin ito, praise God, makikita sa buhay natin na para bagang tayo ay inuudyukan o ano pa man. Tulad din sa panahon nila Eva at Adan, praise God, naglagay din si Lord, ang ating Panginoon. Kung maalala nyo, kapatid, praise God, naglagay ang Panginoon ng isang puno, ng puno ng pagkakilala ng tinatawag na mabuti at masama, that the tree of knowledge of good and evil, praise the Lord. At bakit nilagay ito ng ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Sapagkat nilagay niya yon, ang sabi ng Panginoon, magagawa mo, makakain mo ang lahat ng mga punong narito, mga bunga, maliban lang sa punong ito. Na ito yung puno na masasabi natin ng pagkakilala ng mabuti at masama. The tree of knowledge of good and evil. So we can choose to live holy lives. Amen? So sa puntong ito, praise God. Pwede rin nating piliin na tayo ay mamuhay na may kabanalang pamumuhay or hindi din, no? Or not. Ika nga, nasa sa atin talaga yung choices na to. Pwede rin tayong mamuhay na may holiness, ika nga, o hindi naman. Ngunit kung sinusunod mo ang sound doctrine, kapatid, beloved, praise God, kung sinusunod mo ang katagang sound doctrine na malimit pong binabanggit niya nila Apostol Pablo, praise God, na sinasabi ng mga apostol, o hindi lamang sa Apostol Pablo, lahat, amen, na magkakaroon ka talaga ng tinatawag na fear o takot, praise God, para sundin mo ang tunay, praise God, na gumaganap at sumusunod, amen, sa kabanalan. Amen, praise the Lord. Ito po yung isang bagay na nadadaanan natin, o panlabas at pangloob. Ano yung kabanalan? Ito yung panglabas na kabanalan at pangloob na kabanalan. Or sa isa pang termino, o flesh, o an spirit. Yung, kasi yung panlabas, that is flesh, no? At yung panloob, that is spirit. Amen? Praise the Lord. Amen. O tinatawag itong, amen, praise God, hallelujah, outward, amen, at inward. Yung outward, ito yung panlabas na espiritu. At yung inward, ito yung panloob na espiritu. Na yan ang di nagaganap. Yan po ang di nagaganap at hindi nagagawa ng karamihan o maraming believers o mananampalataya. Pagdating po kasi sa tinatawag nating, okay, doon na pag-usapan natin yung holiness kasi nadaanan natin ito, yung pagpili, no?
ng live holy lives. So dapat narito na rin po tayo. So dito, pagdating po kasi sa holiness, para sa kanila ang holiness po kasi is parang second ano na lang to sa kanila, priority ika nga. Kasi pag minsan pag nag-share ka o nagturo ka ng about holiness, para sa kanila ito po ay katisaret tayo nga pa rin. Kasi nasusunod nila yung kanilang kanila paring free will na binigay sa kanilang Lord. Kasi kaya yung holiness minsan nababanggit niya, ang holiness nakakainis. Amen. Praise God. No. Kaya mga kapatid, hallelujah. Ang pinanghahawakan na lang ng marami nilang buhay na pananampalataya, higit sa lahat yung tinatawag sa kabanalan, yung inward, praise God, at di na po yung outward. Alam mo mga kapatid, beloved, brothers and sisters, tandaan po natin, praise God, hallelujah, glory, lagi pong magkasama ang dalawang ito. Amen? Praise the Lord. Amen, amen. Ang tinatawag ni in and out, yung labas at loob, parang ups and down, on and off. Ito po yung mga terminolohiya na masimpleng maintindihan natin. Yung mga bagay na yan, tulad po na binanggit ko kanina, in and out. Yan po bagamat magkaiba, pero yan po laging magkasama sa isang tinatawag nating parang negative and positive. Lagi silang ganon, no? Then yung tinatawag na ups and downs. Amen? At tinatawag natin on and off. Praise God. Oh, glory. Kaya kung may tunay kang pagkatakot sa Panginoon, praise God, magkakaroon ka ng tinatawag na conviction. Praise God. Kaya mamumuhay ka ng may takot at may kabanalan, praise God, sa ating dakilang Panginoon. Amen. Praise Hallelujah. God. Kaya the choice is yours. Praise God. At ito pa, mga kapatid, we can choose to share our faith to others. Amen. Hallelujah. O pwede daw tayo na, praise the Lord, na piliin natin na mag-share o magbahagi ng Word of God sa iba. O pwede naman tayo maging Kristiyanong tahimik o Kristiyanong sarilinin na lang natin yung nakamit natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya malaya ka rin makakapamili na ibahagi mo ang iyong nalalaman. Praise God. Pagdating po sa tinatawag na kaligtasan. Let's say amen. Praise Amen. God. Praise Or God. pananalig at pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Sa iba. Or maging malihim ka. Nasa sayo na yun. Pero kapatid, beloved, ngunit diyan ang, praise God, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya po ikaw tinawag. Kaya po ikaw tinawag at pinili ng Diyos. Naging chosen people of God ka. Mayroon ka pong rule at mayroon ka pong dapat ganapin at gawin. Kaya sabi dito, pag yun po ang sinunod natin na praise God na hindi na lang po natin i-share ito, hindi natin ibahagi, di po ito kaluguran sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po ito magiging sabi nga, katuwaan ng ating mabait na Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya po makikita natin thousand of other choices po talaga sa Bible. Sa Bible, thousand na mapapagpilian mo. Libo na mga bagay na mga mabuting bagay at masasamang bagay mapipili mo rito. Amen. Nasa sayo kung gagawin mo ito. The Bible gives us wisdom, amen, to make right choices. Pero tandaan natin, ang Panginoon, ang Biblia, binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng tinatawag, kapatid, praise God, hallelujah, para glory na paraan para mapili natin yung matuwid at tama. Amen? Praise the Lord. But God does not force us pa rin. Pero sabi nga po, patuloy at patuloy na ang Diyos, hindi tayo pinipwersa sa mga bagay na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, na libong ating mga pinagpipilian ang Biblia ay nagbigay sa iyo sa atin ng tinatawag na karunungan para sa pagpili, mga beloved. Praise God. Ngunit, sabi nga po, hallelujah, di po pa rin siya, praise God, na mumersa sa iyo sa atin. So binigay pa rin sa atin ang tinatawag na free will to choose. Praise God. Oh, hallelujah. Yung malayang pagpipili. Amen. Praise the Lord. First time, kaya nga sa mga first timer na mga tinawag ng Diyos, mga mananampalataya na sila po ay nakalapit na sa Panginoon. Ito na po yung ating pagkakataon, ito na po yung ating right time na tayo po ay patuloy na linangin ng salita ng Diyos para tayo pa ay sumulong at tayo pa ay mag-growth. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi po ng mga
ating po mga pinag-aaralan. Praise God, hallelujah. Ako po bilang inyong kapatid, kaibigan, kakilala, praise God. This time, I'm going to share with you 7 words, praise God, that will change your life. Amen, hallelujah. At yan po ang sinabi ng ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Ano po yung, praise God, ito, 7 words na to. Amen. Praise God, na simple words. Una sa lahat, sabi dito, praise the Lord, hallelujah. Your life na mag-change sa iyo, not my will, but thine be done. Ito lang pong napakasimpleng mga salita na binanggit dito. Not one, my will, but thine be done. Praise the Lord. Saan natin makikita po ito? Sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 9, 10, 11 to 13. Brother Jan, praise God. Yan po sa New Testament, basahin natin ang mga nabanggit na talata. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa aklat po ni Mateo, Kabanata 6, ang talata po ay 9 hanggang 13. Sabi po dito, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, Yes. sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami Yes. sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Right. Thank you, Brother Jan. So, nakita po natin, napansin natin, napakinggan natin. Hallelujah. This then is thou you should pray. Ganito na dapat tayo dumalangin. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya din po sa verse 10, nando po yung your kingdom come. Amen. Your will be done on earth as it is in heaven. So, mapapansin niyo po, mga minamahal, sa verse 10, sa King James Version pa rin, thy will be done. Amen. Gawin nawa ang iyong kalooban, thy will be done. Praise God. Isa po ito doon sa, ilan ito doon sa 7 simple things pong binanggit dito, kapatid, sa ating pong topic, no? Praise God. Thy will be done, if said sincerely to God, amen, at kung sasabihin, amen, mo itong sinsero sa Diyos at gawin mo ito araw-araw, ito ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa iyong buhay. Praise the Lord. Amen. Ang bagay nito. Ngunit, ang sabi nga po, hallelujah, ngunit meron itong parang pag-agam-agam sa mga, lalo po sa handang lumapit sa Panginoon, na handang siya po isuko na sa ating mabita Diyos, at mga pangamba. Pagkat marami pong mga pag-once na ikaw po ay naya na, mapalapit ka na, at gusto mo nang sumunod mag-serve sa Panginoon, marami kang maririnig ng mga salita o ganito na kung gagawin ko ito at susundin ko ang kanyang will o kanyang kalooban, maring, siyempre, tawagin niya ako. Of course, tawagin ka po talaga. Amen. At sabi nga po, at dalhin niya ako, amen, praise God, hallelujah, sa isang dako o isang lugar. Amen. Praise the Lord. Glory na para ako ay makapag-share o makapangaral. Amen. It's not bad na gawin naman sa atin to ng ating dakilang Panginoon. Huwag tayo makapagbahagi o mag-share o praise the Lord. O kaya ipadala ka o ipadala ako. Yun po yung mga question o mga tanong sa sarili. Amen. Ng Diyos sa mga taong sabihin na natin mga naliligaw ng landas. O yan po, isang bagay pa. Praise God. Para magatid ng good news o mabuting balita. Hindi po ito masama, di po ba? Amen. Pero iyan po ang isang bagay na parang nagkakaroon ng tinatawag na parang hindi ka makagawa at makakilos. Parang ayaw mong tupdin ang mga bagay na yan. Praise God. Kaya so, ibig sabihin yan po ang pumapasok sa puso't isipan o mga pag-aagam-agam, ngunit ito pala po ay makabubuti para sa iyo, para sa iyong sarili. Everybody says, Amen. praise the Lord. Praise the Oh, Lord. hallelujah. Glory to Christ Jesus. Dahil
Magiging tayo, mga kapatid, isang lingkod ng Diyos o servant of God. Magiging tayong believers of Christ. Magiging tayong mananampalataya. Magiging tayong tunay na lingkod ng Diyos. Magiging tayong apostolic Christian. Amen? Praise the Lord. Marahil, sabi nga po, hallelujah, isa pang tanong na pumapasok sa isipan mo, sa isipan natin, ikaw, ako, marahil kontrolin ako lubusan ng Panginoon, ng Diyos. Marahil ganon. Praise God. Kapag sinabi kong, thy will be done, amen, praise God, masunod ang kalooban mo. Ngunit ito talaga ang nararapat pala, brother Jan. Ito pala. Kaya ayaw mo sa gusto, tinawag ka ng Panginoon, gagawin mo talaga ang panukala at ang plano ng Diyos para sa kanyang salita na ito ay maipalaganap at maihatid, praise God, sa kinauukulan. Amen. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. So yun po ang katotohanan pala. Kaya ganun na lamang ang pagpupunyagi, praise the Lord, ng marami pong mga believers, marami pong mga servant of God, mga lingkod ng Diyos, amen, na kanilang i-share, na ikalang ibahagi, na kanilang gawin at sila ay magpatotoo, mga personal testimony sa lahat ng mga kabutihan ng ating mabait na Diyos. Kanila itong binabahagi. Amen. Kaya po sa gawain ng Panginoon, sa mga church, sa mga fellowship, mapapansin nyo may mga tinatawag tayo dong portion, brother, dyan ng testimony portion. Amen? Na tayo po ay praise God, nag-witness, nagpapatotoo, nagpapasalamat sa mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin tuwina. Praise the Lord. So yun po isang bagay na nakakatuwa naman pala, na kailangan pala nating sundin ang kalooban ng Diyos. Praise God. Remember, mga kapatid, amen, these words will change your life. Let's say amen. Amen. Ang salita ng Diyos ay makapagbabago sa buhay natin. Tulad lang sa araw na to, brother Jan, itong araw na ito, this Sunday morning, yung ating prime time service, prime time fellowship, amen, praise the Lord. Ano po ba ang ginawa at nangyari at naganap? Hiningi ko at pinili ko sa buhay ko ngayong umagang ito, bagamat nagraras tayo, nagmamadali tayo, amen, gumagawa tayo ng iba't ibang mga bagay, kasi ngayon po ay araw ng linggo ng pagsamba, but pinili ko na aking winika ganapin at sundin nawa ang kalooban, praise God, hallelujah, ng aral na ito, brother and sister, beloved, dear listeners and viewers, ay may share at may pangaral ko, kasi mas higit na magpupulpil, praise God, hallelujah, kapag eksaktong, praise God, nasa sentro tayo ng kanyang kalooban. Amen. Hallelujah, praise God, glory to Christ Jesus. Now, dito po sa aklat po ng Lucas, basahin din natin sa chapter 22, verse 41 to 42. Alamin natin to, brother Jan. Ano pa sabi doon sa Lucas 22? Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Praise God. Sabi po sa Lucas, Kabanata 22, Right, amen. hallelujah, ang talata po ay 41 hanggang 42. Sabi po dito, at siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, Praise gayon God. may Amen. huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. The Lord, amen. Praise the Lord. Glory. Not my will but yours be done. Yan po ang mapapansin mo sa binasa ng ating kapatid. Amen. Diyan po sa Lucas 22:41. Praise God. Hallelujah. Maikling, not my will but yours be done. Amen. Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Amen? Amen. Praise the Lord. At sinabi sa 42, praise God, hallelujah, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yun po, talagang hindi po natin pwedeng unahan ang Diyos. Kaya sa verse 42, sa King James Version pa rin, not my will, but
Tain vidan. Iyon po ang sinabi dito. Praise the Lord, huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. Praise God. Kaya mga eksenang ito, amen, this scene describes it, praise God, perfectly, brother. Hallelujah. Sabi nga po, ang ganitong senaryo, ito ay naglalarawan na tinatawag nating perpektong ilustrasyon na kinakailangang masunod ang tinatawag na kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ang ating sariling kalooban. Amen. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Ulit-ulit po natin itong ninanamnam at atin po itong pinag-aaralan, yung salita ng ating dakilang Panginoon, hindi po yung ating sarili.